Good morning, guys. Sarap ng tulog. Kape-kape. Alas 8 na kami nagising. Dire-diretso. 12 lang na. Past 12 na nakatulog ako. Sakit ang nanonood siya ng ano eh. Mga dinosaur. Mga nagre-repaint. Yan yung mga kanyang pinagkakaabalahan. So, yun. Kami yun. Si Jonas naman nag-shovel na. Kasi, nung kahapon, yung kapitbahay ang nag-shovel. So, palitan lang. Madaya yun, may gamit eh. May snowblower. Sabi ko, parang may umuugong na. Pag sinabi ko, nag-snowblower pala, kaya ang bilis. Pero madali yun kapag ganyan, yung magaan yung snow. Bagong bagsak. Bagong bagsak. Pero pag yung mga nadaanan na ng tao, wala. Wala na. Dikit na yun Ang hirap na. Anong plano today? Bahay lang, pahinga. Pahinga, kailangan nun. Pagod. Pero nakabawi-bawi ako doon sa tulog na yun. Kaya lang makero talaga yung ulo. Pareho pala tayo naka-block. Kaya gaya ko eh. Sponsored niya yan. Ate Carol. Ate Carol. Yan. Sarap nga ng tela. Ang lambot eh. Kaya lang yung ano namin eh. Yung dryer pag ginamit. Nagiging pambata yung damit eh. Ganun talaga. Unless may sampayang ka. Hindi mo na iyan. Pero okay lang ganun talaga. Maya luto. Punta raw sa Emma. Punta ba? So yan. Gagawin mo yan? Gagiyahin mo yan? Hindi. Re-repaint ko lang. Repaint. Makapagwalis-walis din. Hindi pa tapos yung labahan ko. Nagsala ako kahapon. Hindi ko naman natapos kasi nga busy. So ngayon ko siya tatapusin. Hindi pa na ako nakapagligpit ng kama. Pag-gising, diretso baba na, almusal. Yung buko, sabog-sabog pa. Yan, may pipick upin lang kami. Sobrang kapal na naman ng yelo. Good luck sa akin bukas. Hindi ko alam kung kakayanin ng kotse yung ano. Yung kapal ng yelo. Maaga pa lang ngayon eh, mukhang magdamag pa yan hanggang bukas. Yan yung sagdanan. Baka madalas. Kapal. Nayapak na sa yelo. Lubog ang boots. Hindi. Ayoko, tatamad ako. Mahirap ng boots. Hatid man lang ako bukas, dear. Baka di ka na ng kotse. Hindi makaalis. Ikaw hindi kaya eh. Hindi, yan lang drive ko pag di kaya. Yan lang ita-drive ko pag di kaya. Ha? Di na. Sayang ang gas, mahal. Kaya ko na may drive. Yan lang, ito yung gulong. Yan pa lang, yung gulong ng truck eh, nakalubog na eh. Hindi man lubog, kumbaga malalim na. What more pa yung sa kotse. Daanan nga natin ngayon sa harap. Check ko yung taas. Yan ang drive. Sobrang ano. Ng yelo. Hindi mo na halos makita. Kaya kailangan slow down, lalo maliwanag. So wala, hindi mo kita yung mga ilaw ng likod ng sasakyan. Nawa-white out eh. Kapal. Lalo bukas ng umaga niyan. Walang hinto ang snow eh. In 800 meters, take exit 74 for McKnight Boulevard. Kung mamalasin nga naman, pauwi na ng bahay. Naputukan pa ako ng gulong. Tapos alanganin yung pwesto ko kasi nasa ano ako, bandang gilid. Medyo makapalang yelo. Ang hirap bumilid ng husto na. Alangan niya ako kasi sobrang lapit ko sa kalsada. Nung naramdaman ko na may pumutok, nasa middle lane ako. Ang problema, hindi ako makagilid basta dahil nandun ako sa may ano, sa tatlong lane. Tapos yung mga gilid, hindi ka basta makaano kasi merge. So pinilit ko munang i-drive yung sasakyan dito. Tinawagan ko na si Habi. Ang lamig pa naman. Minus 17. Feels like minus 26. 6:30 na ng gabi.
So ayun, ang hirap pa naman, wala si Jonah sa bahay. Walang makakatulong magpalit ng gulong. Bayan. Ayan, kita niyo tabi-tabi ng kalsada, oh. Bibilis. Ay, wala naman sanang Dahan-dahan pa nga yung takbo ko kasi sobrang dulas ng kalsada. Kaso yan pa nangyayari, sobrang lamig siguro. Winter tire pa naman, ang available ko dyan is yung yung anong tawag mo doon? All season. So hindi ko alam paano mangyayari, mas lalong madulas i-drive yun. Waiting pa ako ng layo ko pa sa bahay, halos lalabas ko lang ng trabaho pag minamalas talaga. Masama pa, hindi ako nagpagas kanina, dapat nagpagas ako bago pumasok, although may isa pa akong guhit, kasya pa naman. Ayoko patayin kasi sobrang lamig, giginawin naman ako. Naantabayanan ko lang yun dito. Ayun ako. Ang hirap gumawa dito eh. Tas ang nagpalit ng gulong nito last time is sa shop, kaya sobrang higpit. Tapos dahil nga nasunog, so mas mahirap tanggalin. Pag hindi kinaya ni Habi, no choice, kailangan tumawag ng gagawa. First time nangyari yan. Usually nga di nga ako napaplatan basta-basta eh. Sobrang lamig siguro, tapos ang daan nga sobrang pangit. Ayan, nandito na siya. Lamig. Pag minamalas nga naman. Ha? Buti na lang. Buti na lang kompleto siya gamit. Lamig. Nanginginig na yung kamay ko. Ano may tutulong ko, dear? Hindi ko kanaya yung lamig. Hindi kasi ko nakadoble ng suot. Kawawa naman si Abby. Imbis na day off nagpapahinga, naabala ko pa. Pero laking bagay talaga na na kompleto ng gamit. Gilid na halos, konti na lang yung ang bibilis pa magpatakbo dahil pababa tong pwesto ko eh. So yan, dito na ako sa bahay. Yan, naging sitwasyon ng gulong ko. Sira talaga eh. Winter tire pa naman to. Buti na lang wasak na wasak eh. Ayun siya, my savior. Kung nangyari ng umaga yun, nasa trabaho ka, hindi ko alam paano gagawin ko. Yan, dala niya yung tools niya. Nang? Please. Yan siya. Lamig. Yung ginawa ko. Masama pa, wala sila Jonas. Ayun, ang lamig. Hanggang ngayon giniginawa ko dun sa buti nakapalasot niya. Naka-gloves. Malamig pa rin eh. Sakit sa kamay eh. Buti na nga lang nandito siya nung nangyari. Kung umaga, ang hirap nun, tatawag talaga ako ng ganun talaga, tatawag ka ng mas matagal magantay yun pag ganun. Mas mahal pa yun. Yun pa, magbabayad ka. Although meron naman sa yun eh, yung sa insurance eh. Alin? Yun. Pasok ba sa insurance yan? Meron sa insurance natin yun eh. Kaya lang, bago ka naman makatawag sa mga ganun. Nakakabuwis na insurance talaga dito eh. Yung kanya nga, hanggang ngayon di pa na yung truck eh.
Hindi pa siya tinatawagan ng adjuster. Hindi na malaman. Nakailang tawag na. Ilang linggo, 2 weeks na, no? Kaya nga eh. Hindi mo malaman kung anong... Nag-iwan na rin siya ng voicemail. Wala. Yan ang problema kapag ka mga ganyan. Ang hirap nilang, ang hirap ng tawagan. Nagbabayad ka ng monthly tapos ka na. Monthly, mahal-mahal pa ng mga single nila. Tapos sabi this year daw, magtataas na naman ang mga insurance. So, good luck. Hanggang ngayon, parang nanunod yung lamig. Ayaw mawala ng lamig eh. Kanina pa ako Kaya kailangan talaga pag may sasakyan ka, kailangan meron ka rin mga tools. Importante yung mga tools na yun. Oo, pero gaya namin, mga babae, hindi marunong magpalit. Kaya nga, kahit na. Pero kahit pa paano, dala niya yung niya. Ano yan? Yung mga tools Yung niya. dala mong tools kanina. Kung wala yun, hirap. Mga socket, tsaka mga impact drill. Yan yung mga napagbibili niya ng mga sa marketplace. Napakinabangan. Laking bagay yung mga tools na yan. Eh kung wala pupunta ako doon, dala ko lang sarili ko. Tsaka hindi, magkano ka, mano-mano, tigas nun. Yeah. Kahit pa paano yun eh, laking bagay. Yan, lapit na, pauwi na eh. Sobrang lamig kasi. Pag malamig, sumisingaw yung gulong ng mga sasakyan. Ngayon, pag lumambot ang gulong mo, hindi mo napansin, tapos pinaandar mo na, yung gulong tsaka yung rim magtatama yun. Kaya wawasakin talaga yung gulong nun. Wala eh. Naano ko na parang iba, naramdaman ko. Tapos di pa ako makagilid kaagad kasi bukod sa may pa-merge, ang kapal ng mga snow sa gilid. So, manap pa ako ng pwesto. Chichikin nyo lagi yung gulong nyo bago kayo umalis, lalo pag malamig. Kasi Chichikin nyo napaplat. muna. Doble check. Buti Tinik na mo nga ba? lang. Hindi. Yun nga eh. Tanong ko sa'yo, sino rito ang araw-araw nagche-check ng sasakyan? Hindi naman yun eh. Siyempre, titignan mo yung mo. Hindi nga. Hindi sana kung na-check ko kagad din, sana nangyari yun. Hindi mo naman lagi ma-check din. Siguro sa iba, normal na yung ikutan sa sasakyan, pero ako hindi eh. Aminado naman ako. Ang inaano natin, pag malamig na malamig dun, sumisingaw yun eh. Pag sumingaw na, wala na. Eh, ang hirap din. Nasa middle lane. Buti na nga lang yung niya, ganun, hindi yung mabilis tapos biglang pumutok. Pwede kang rin eh, maaksidente pa eh. Buti na nga lang at yun lang. Ayos na. Nagawa na. Sana lang eh. Okay. Pero na paano yun yung papalitan pa yun Eh, sa summer na siguro. Pag wala. All season naman yun eh, di ba? Yung pinalit. All season naman yun. Buti na nga lang all season ko hindi. Dulas nun. Kinis na kinis. Kasi nila eh, plenaw yung yung kalsada kaya lalong madulas yung mga nadadaanan ng yelo. Pero ganun talaga. Doble ingat kayo sa pagdadrive. Nang nangyayari talaga. Yan. Ang masama pa, naka-hazard light na ako. Ang bibilis pa eh, tututukan ka pa eh. Yan talaga. Imbis na magbigay sila para makagilid ka. Ay, Parang parang hindi winter eh. Parang nagsipatakbo. kaya nga pa, na-aksidente sila. Ang dami na-aksidente sa Highway 1 papuntang Canmore. 70 raw yata sasakyan. Daming sasakyan na aksidente eh. Kahapon yun, di ba? Sagsagan ng snow. Kahapon. Sobrang lakas kasi ng snow, ang kapal eh. Lalo doon sa may area ng northwest. Ang daming mga pa-exit. Ang hirap. Ang hirap sumingit. Ay, naka. Yan, lininaw. Ba ginagawa mo kayo na tumawag ako? Nagpipintura? Katatawag ko lang sa kanya. Sabi ko pa uwi na ako. May tumawag ulit. Yari na. Alam ko na eh. So bakit? Tumawag ka kagad eh. Meron na namang problema yun. At least nga ganun lang eh. So hirap na ako na-accident. Ay nako. Tapos wala pa yung mga bata. As Jermaine tulog. Si Jonas wala. Kasi nga sikip nung pwesto pa. Dikit na dikit doon sa barrier. Kapal nung di ba? Ay, tama yung yelo. Yung niluhuran mo kanina. Hindi ako makatagal. Sabi ko, pasok muna ako sa truck ha. Bilis lang din eh. Saglit lang eh. Pero ang lamig pa rin. Lamig, lalo na kung Buti na nga lang nakita mo kagad ako.
Natanaw mo na ba ako sa kabilang side? Mabagal ako doon sa kabila, nasa slow lane. Ilang exit pa lang eh. Sabi ko sa akin, ako, patay. Sabi ko, naloko na. Hanggang nagdadrive ako pa uwi eh. Parang yung amoy sunog na gulong. Oo, ngayon. Sumising ako sa loob yun, di ba? Gara eh. Nakakatakot. Naghahabulang winter sa snow, kaya ganyan. Pero paano na eh, malapit na rin kasi spring. Mayroon pa daw ba? Huwag muna raw pa siguro, mayroon pa raw sabi sa balita. Ay, lalo ngayon late. Dahil late na gano'n, di ba? Late na halos nag-snow. Late din yung ano yan. Yung late matatapos. It is coming next Sunday. Sunday na ngayon, next Sunday, ano na eh. Daylight saving time eh. Bilis. Pag nag-daylight yan, ano na. Dapat yan, medyo painit na yan. Pero malabo. Lalo ngayon, late na nag-snow. So, abutin niya ng malamang katapusan na siguro ng March. Dami na ako nag-expect eh. Kailan ang spring? Baliktad eh. Ang ano lang dito, no, hindi nila nire-require yung mga driver na maglagay ng early warning device. Hindi ka gaya sa Pilipinas, pag nagparehistro ka, kailangan meron ka nun yung triangle na reflector. Dito kasi wala. syempre, yun yung nagbibigay ng ng signal na may diferensya ka or may aksidente. Wala dito. Asa pa. Buti nga kung may magsabi pa sa'yo na yung ano mo, ganon. Rat-rat mga yun eh. Hahadaling ka pa. Imbis na pagbigyan ka o lumayo. Bagay, marami rin kasi gumagamit dito na tipong dahil lang nahihirapan yung sasakyan nila tumakbo, mag-hazard na kagad eh. Eh, bawal din yun eh. Kailangan na nakahinto ka. Nakahinto ka dapat. Saka mag-hazard eh. Kaya yung iba akala siguro, ano ka lang, medyo hirap. Gagawin, imbis na pagbigyan ka. Pero ganun talaga, nangyayari yun. So, sabi niya, ano na raw, sa total all season naman. So, pwede pa yung gulong. Saan na lang? Sa summer. Kaya nga. Yan ang aming kaunang araw ng balik sa trabaho. Wala tayong magagawa dyan. Mag-shoutout nga muna tayo. Ikaw na lang, basahin mo. Ang late eh. Nagkasya ko sa papel. So, hello kay Elizabeth Ramos, kay Mikila, Mason, kay Hey Jules. Tapos, happy birthday sa panganay na anak ni Stan Tolgal na si Ronald. Tapos, si Maxi Mike. Jaguar. May naligaw, Jaguar? Jaguar. Ano yan? Bagong subscriber. So, thank you sa pag-subscribe. Tapos, si Rowena Pantaleon. Dit Makanip. Elsa Di Guzman. Si Rose Kalimlim. Si Melba Wallace from UK. Tapos, si Emmy Saltarin at saka si Aprilyn Mendones. Mga bago yung ibang nag-ano ko comment. May nag-message pa nga. Baka daw may alam kaming mekaniko. Ngayon ko lang nabasa eh. Pasensya na. Mekaniko eh. Ako nga lang din. Nagra-rush nga rin kami sa Tsaka hindi ko napansin na yung hindi ko napansin eh. 5 hours ago na. Na-stranded daw sila rito sa Calgary. So, malamang, di sila tiga rito. Eh, wala na kami kalalang mekaniko eh. Mekaniko sa syempre, mga CAA na yan. Mahal yung mga singil nun eh. Mahal talaga mga singil nun. Wala pa naman tayo pina-repair sa Pinoy eh, di ba? Wala. Na mekaniko. Nung minsan meron sana akong papagawa yung transmission fluid yata yun. Papapalit. Mahal ng singil niya eh. Kaya tumakbo na lang ako nagpapalit na lang ako sa mismong GMC. Kasi konti lang diferensya eh, no? Hindi doon na siya sa may sigurado na Iba rin eh, minsan tsempuhan. Kung may kakilala ka talaga na tropa mo, Wala. Pero wala kasi hindi pa naman kami nakapagpa-repair. Tapos kung mga ganyang gulong-gulong lang naman, siya naman na. Magawa na eh. Pero kung mga troubleshoot, medyo may alam din ako pero hindi masyado. Iba pa rin yung mekaniko talaga. Tsaka gaya pag nag-message na gano'n, hindi naman namin basta nababasa lagi, lalo sa mga vlog.
Minsan the next day na, or gaya niyan, kahapon pa tayo nag-upload, nung isang araw. Nung isang araw. Nung isang araw. So usually yan, lumilipas pa minsan isang buong araw bago namin mabasa. Yeah. Sa work naman, mababasa ko pag break time. Eto lately, hindi kami nag-open dahil mas more on basa nga nung sa exam. Tapos sabi ko pa, makikinig ako ng O Canada, na national anthem pa uwi. Wala na. Nalimutan na. Meron sa YouTube eh. Yun lang naman guys, ang aming araw today. Pagpasensyahan na at puro aberya na naman. Aberya na naman. Parte ng buhay yun. Hindi nawawala. natin kontrolado yung mga ganong problema eh. Buti na nga lang at hindi masyadong malala. Buti na nga lang safe. Tsaka naayos din kaagad. Kung tinawag yun, may hinang 200, 300 doon. Saka hindi. Yung time na antayin mo doon. Hindi lang yun. Hindi lang ganun katagal ang antayin mo. Ay, hindi pala ganun kabilis. Matagal ang aantayin mo bago ka... aksidente eh. Oo. Bago ka unahin ng mga yun. No? Tsaka bago ko matawagan yun, siya muna unahin ko tawagan. Di ba? Tama siya. May iba ba? Hirap na magtawag ako ng iba. Ikaw talaga eh. Sino ba tatawagan ko? Kahit sino ba tawagan mong iba, hindi pupunta basta-basta yun. At sobrang lamig. Unless bayaran mo, di ba? Ba't ako magbabayad? Andiyan ka na. Bibili lang tayo ng dinosaur. Yun na yung bayad, dinosaur. Pag ako hindi binili ng dinosaur, ikaw magbumukhang dinosaur sa akin. Hindi. Yun nga, wala kang pinagawa sa'yo. Ilan yung dinosaur mo? Tapos, sabihin mo pa, hindi kita binili. Hinahanap ko sa mga marketplace yan, yung mga pinagsawaan ng mga bata. Nasabi ko sa'yo, hindi ko na binibili. Ano masasabi nyo guys? Hindi ko siya binibili. Wala akong binibili sa kanya. So, magmukhang bear. Asama na guys. Salamat ulit. Ingat lagi. Doble ingat. Nanonood siya. Ayan, nanonood na naman ng dinosaur. Paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.